Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa Sitio Bangungot. Ako po si Carlo, 28 years old. Ordinaryong tao lang po ako. Hindi po ako content creator. Hindi rin po ako mahilig sa horror. Pero may nangyari po sa akin na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Isa po akong call center agent. Isang gabi, pagod na pagod ako galing sa trabaho. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, nakauwi ako sa apartment ko. Pagdating ko sa kwarto, hindi na ako nakapagbihis. Nahiga agad ako at nakatulog. Doon nagsimula ang unang panaginip. Nanaginip ako na nasa isang kalsada ako na madilim ang paligid. Parang nasa probinsya, walang bahay, walang ilaw. Tanging isang streetlight lang ang gumagana. Sa ilalim po ng streetlight na yun, may isang babae. Nakatayo lang. Mahaba ang buhok ng babae, nakatakip sa muka at nakasuot ng puting damit na parang luma na. Hindi gumagalaw yung babae. Sa panaginip ko, naglalakad ako papunta sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin papalapit sa babae. Napansin kong may hawak siyang isang maliit na bagay. Isang teddy bear, lumang teddy bear. At pagkalapit ko, nagsalita yung babae. Bakit ko daw siya iniwan? Pagkatapos nun, bigla siyang tumingin sa akin, Sir Jupiter, at doon, nagising ako. Hingal na hingal ako, pawis na pawis. Akala ko simpleng bangungot lang. Hindi ko na muna binigyang pansin. Pero kinabukasan, may nangyari. Habang papasok ako sa trabaho, dumaan ako sa isang shortcut na kalsada. Hindi ko ito madalas daanan, pero traffic kasi sa main road. Pagdating ko sa dulo ng kalsada, napahinto ako kasi may streetlight. At sa ilalim nun, may nakatayong babae. Sir Jupiter, nanlamig ang buong katawan ko kasi parehong-pareho siya sa babaeng napanaginipan ko. Mahaba ang buhok, puting damit at may hawak siyang teddy bear. Kahit maliwanag, hindi ko makita ang kabuuan ng kanyang mukha dahil nakatakip ang buhok. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Parang gusto kong tumakbo pero nanigas ang paa ko. Biglang nagsalita yung babae ng mahina. Carlo. Sir Jupiter, hindi ko kilala yung babae pero alam niya ang pangalan ko. Bigla akong tumakbo. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa opisina, nanginginig pa rin ako kaya sinabi ko sa kaibigan kong si Mark ang nangyari. Siyempre, tinawanan lang ako ni Mark. Sabi niya kulang lang daw ako sa tulog. Gusto kong paniwalaan yun. Pero kinagabihan, nanaginip ulit ako. Parehong lugar, parehong streetlight. Pero ngayon, mas malapit na ako sa babae. At ngayon, kita ko na ang mukha niya, Sir Jupiter. Pero wala siyang mata. Puro itim lang at may dugo na tumutulo mula sa mga mata niya. Tinanong ako ng babae kung bakit ko daw siya iniwan. Nagising ako agad at hindi na ako nakatulog ulit. Kinabukasan, nagpasya akong dumaan ulit sa kalsadang yon. Gusto kong patunayan sa sarili ko na guni-guni lang ang lahat. Pagdating ko doon, wala ang babae. Pero may nakita akong bagay sa ilalim ng streetlight. Isang teddy bear. Parehong-pareho sa hawak ng babae sa panaginip ko. Parehong-pareho sa hawak ng babae sa panaginip. Luma, madumi, at may maliit na punit sa tiyan. Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit pero kinuha ko yun. Dinala ko yun sa apartment. Inilapag ko sa mesa. Kinagabihan habang natutulog, nagising ako dahil sa isang boses. Akala ko kapitbahay lang. Pero paulit-ulit kong naririnig ang isang salita.
Carlo. Nagising ako. Tahimik ang kwarto, pero nang tumingin ako sa mesa, wala na doon ang teddy bear. Bigla akong kinabahan. Dahan-dahan akong tumayo at doon ko siya nakita sa paanan ng kama ko. Ang teddy bear. Pero hindi na siya nakaupo. Nakatayo siya at sa tiyan niya may nakasulat na salita gamit ang pulang tinta o baka dugo. 3 salita. Hanapin mo ako. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho. Pakiramdam ko may mali talaga. Nag-search ako sa internet tungkol sa kalsadang yon at may nakita akong lumang balita. 15 taon nang nakalipas, may batang babae daw na nawawala sa lugar na yon. 7 taong gulang lang siya. Huling nakita sa ilalim ng streetlight. May hawak na teddy bear. Hindi na siya natagpuan. Sir Jupiter, doon ako lalong kinilabutan. Kasi may nakita akong lumang larawan sa article. Ang batang babae, mahaba ang buhok, puti ang damit, may hawak na teddy bear. Parehong-pareho sa babae sa aking panaginip. Akala ko tapos na doon ang lahat. Pero nagkamali ako kasi kinagabihan na panaginipan ko ulit. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ako ang naglalakad papunta sa kanya. Siya na ang naglalakad papunta sa akin at habang papalapit siya, narinig ko ulit ang boses niya. Sabi ng babae, natagpuan ko na daw ang kanyang laruan at ngayon naman ay hanapin ko daw ang katawan niya. At doon ako nagising, Sir Jupiter. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang apartment pero may narinig akong tunog sa sala. Parang may naglalakad. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at doon ko siya nakita. Nakatayo sa gitna ng sala. Ang babae mula sa panaginip, mahaba ang buhok at nakaputing damit at hawak ang teddy bear. Unti-unti siyang lumingon sa akin. At sa unang pagkakataon, Sir Jupiter, nakita ko ang mukha niya. Bulok na ang kalahati nito. At sa kanyang bibig may lumabas na mahinang salita. Hanapin ko daw siya bago pa ako ang sumunod sa kanya. Sir Jupiter, akala ko po bangungot lang ang lahat pero nang makita ko siya sa sala ko, doon ko naisip na hindi na ito panaginip. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, mahaba ang buhok niya, nakatakip sa mukha. Hawak pa rin niya yung teddy bear. Hindi ako makagalaw, para bang nanigas ang buong katawan ko. Tinitigan lang niya ako. Pagkatapos, nagsalita siya. Mahina pero malinaw. Carlo, hanapin mo ako. Pagkasabi niya noon, bigla siyang nawala. Parang usok na naglaho sa hangin. Napaupo na lang ako sa sahig, nanginginig ang tuhod. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong isipin na guni-guni lang ang lahat pero yung teddy bear na hawak na nandoon pa rin sa sahig. Sir Jupiter, hindi ko na alam kung bakit pero parang may nagtutulak sa isip ko na sundin siya. Parang may nagsasabi sa akin na kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari sa batang yon. Kinabukasan, hindi pa rin ako pumasok sa trabaho. Binalikan ko ang balita na nabasa ko sa internet. Ang pangalan ng batang babae ay Lara, 7 taong gulang. Nawala siya habang naglalaro malapit sa kalsadang may streetlight. Ayon sa balita, ilang araw siyang hinanap ng mga pulis pero wala silang nahanap na kahit na anong bakas. Parang naglaho lang siya. Pero may isang detalye sa article na hindi ko napansin noong una. May saksi daw doon. May isang saksi daw noon. Isang matandang lalaki na nakatira malapit sa lugar. Sinabi daw nito na may nakita siyang puting van na nakahinto sa kalsada noong gabi na nawala ang bata. Pero wala raw nakuhang plate number, Sir Jupiter. Habang binabasa ko yun, bigla akong kinilabutan kasi biglang may pumasok sa isip ko na imahe. Parang alaala. Isang puting van, madilim na kalsada.
at isang batang umiiyak. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang imaheng yun. Hindi ko naman kasi kilala ang batang yun. Pero pakiramdam ko parang pinapakita niya sa akin ang nangyari. Kinagabihan natakot na akong matulog. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, nakatulog din ako at nanaginip ulit. Pero ngayon, iba na ang lugar. Nasa loob na ako ng isang lumang bahay. Sirang-sira ang mga pader. May amoy na parang nabubulok. Madilim ang paligid. Habang naglalakad ako sa loob ng bahay, naririnig ko ang mahina na iyak ng bata. Sabi nitong tulungan ko daw siya. Sinundan ko ang boses hanggang makarating ako sa isang pinto. Sarado ito, pero may ilaw na lumalabas sa ilalim. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at doon ko nakita ang batang babae nakaupo sa sahig. Hawak ang teddy bear pero sira-sira na ang damit niya. Madumi na ang mukha niya at umiiyak siya. Tumingin siya sa akin at tinawag akong Kuya Carlo. Sir Jupiter, doon ako kinabahan lalo. Paano nito alam ang pangalan ko? Tinanong ako ng bata kung nasaan daw siya. Hindi ako nakasagot. Bigla siyang tumayo at itinuro niya ang sahig at sinabi sa aking, Diyan daw nila ako iniwan. Pagtingin ko sa sahig may nakapatong na lumang kahoy, parang may tinatakpan. At habang nakatingin ako doon, bigla akong may narinig na yabag sa likod ko. Mabigat na yabag. Paglingon ko may lalaking nakatayo sa pinto. Malaki ang katawan. Hindi ko makita ang mukha dahil madilim. Pero may hawak siyang pala at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa akin. Sabi ng lalaki hindi daw ako dapat nandun. Bigla akong nagising. Hingal na hingal ako, Sir Jupiter. 3:00 na naman ng madaling araw. Parehong oras ng mga nakaraang gabi, pero may kakaiba. Sa kamay ko, may hawak akong maliit na papel. Hindi ko alam kung paano iyon napunta sa kamay ko. Pagbukas ko, may nakasulat na address. Isang lumang address sa Pampanga. At sa ibaba, may 3 salita. Doon ako nakabaon. Sir Jupiter, buong araw akong nag-isip kung pupunta ba ako o hindi. Natakot ako pero pakiramdam ko hindi ako titigilan ng batang yon hanggat hindi ko siya nahahanap. Kaya kinabukasan ng gabi nagpasya akong pumunta sa address na yon. Bandang 10:00 na ng gabi nang makarating ako. Sir Jupiter, lumang bahay ang nakita ko. Parehong-pareho sa bahay sa panaginip ko. Sirang gate, lumang pader at parang matagal nang walang nakatira. Dahan-dahan akong pumasok. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng hangin ang naririnig ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naramdaman ko ulit ang lamig, parang may nakatingin sa akin. Sinundan ko ang hallway hanggang makarating ako sa isang pinto, parehong pinto sa panaginip. Dahan-dahan ko itong binuksan at doon ko nakita ang sahig. May lumang kahoy na nakapatong. Sir Jupiter, nanginginig na ang kamay ko habang tinatanggal ko yung kahoy. Pagkatapos nakita ko ang lupa, parang may hinukay na dati. Hindi ko alam kung bakit pero kinuha ko ang pala na nakita ko sa gilid. At nagsimula akong maghukay. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto hanggang sa may tinamaan ang pala. Matigas, dahan-dahan kong hinukay ang paligid at doon ko nakita isang maliit na buto ng kamay. Sir Jupiter, buto ng bata. Napaatras ako, bigla akong kinilabutan kasi may narinig akong boses sa likod ko. Mahina pero pamilyar. Sabi, salamat, Kuya Carlo. Paglingon ko nakatayo doon ang batang babae pero ngayon hindi na siya umiiyak. Gumiti siya sa akin pero habang nakangiti siya, unti-unting nagiging itim ang mga mata niya at sinabi niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sabi niya,
may isa pa daw problema. Hindi lang daw siya ang nakabaon doon. Sir Jupiter, habang nakatingin ako sa buto ng maliit na kamay sa lupa, bigla kong narinig ang mabigat na yabag sa likod ko. Dahan-dahan, parang may mabigat na paa na naglalakad sa kahoy na sahig ng lumang bahay. Hindi ako agad lumingon. Pakiramdam ko kapag lumingon ako may makikita akong hindi ko kakayanin. Pero lumakas ang yabag, palapit ng palapit, hanggang sa may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Doon na ako napalingon. Sir Jupiter, may lalaking nakatayo sa likod ko. Malaki ang katawan, matangkad, nakatayo lang sa dilim ng hallway. Hindi ko makita ng maayos ang mukha. Hawak niya ang isang pala. Parehong pala na ginamit ko sa paghuhukay. Nanginginig na ang boses ko at napatanong ako kung sino siya. Hindi ito sumagot. Sa halip dahan-dahan siyang naglakad papunta sa akin. Bawat hakbang niya parang bumibigat ang pakiramdam ko. Bigla kong naalaala ang panaginip ko. Yung lalaking nakita ko sa loob ng bahay parehong pareho. Bigla siyang nagsalita, mahina pero mabigat ang boses. Sabi niya hindi ko daw yun dapat hinukay. Napaatras ako at sinabi kong hindi ko sinasadya. Pero bago pa ako makapagsalita ulit may narinig akong boses sa gilid ko. Tinawag ang aking pangalan. At pagtingin ko nandoon ulit ang batang si Lara nakatayo sa tabi ko. Pero ngayon hindi na siya mukhang bata. Maputla ang balat niya. Madumi ang damit at ang mga mata niya puro itim na ulit. Tinuro niya ang lalaki. Siya daw ang gumawa noon sa kanya. Sir Jupiter, parang tumigil ang oras. Tumingin ako sa lalaki at tinanong siya kung siya ba ang pumatay sa bata. Hindi siya sumagot pero ngumiti siya. Ngumiti ng dahan-dahan at doon ko nakita ang mukha niya ng malinaw. Matanda na siya, mga nasa 50 siguro at parang hindi siya natatakot kahit kaunti. Sabi ng lalaki, hindi lang siya. Marami sila. Nanlamig ang katawan ko, Sir Jupiter. Bigla kong naalala ang sinabi ni Lara. Hindi lang siya ang nakabaon. Napatingin ako sa lupa na hinuhukay ko at doon ko napansin. May isa pang bahagi ng lupa na parang hinukay na dati, parang may isa pang katawan doon. Biglang nagsalita ulit si Lara at nakiusap na ilabas ko daw sila. Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit pero parang may bigat sa dibdib ko. Parang kailangan ko talaga silang tulungan. Pero bago pa ako makapaghukay ulit biglang sumigaw ang lalaki. Sapat na daw at mabilis siyang lumapit sa akin. Itinaas niya ang pala. Sir Jupiter, akala ko doon na ako matatapos. Napapikit ako pero walang tumama sa akin. Sa halip may narinig akong sigaw. Pagmulat ko ng mata, ang lalaki ang sumisigaw. Nakatingin siya sa likod ko. Paglingon ko, Sir Jupiter, nakatayo na si Lara sa likod niya pero hindi na siya mukhang bata. Mas mahaba na ang buhok niya, mas madilim ang balat. Mas madilim ang balat at nakanganga ang bibig niya na parang galit na galit. Mahigpit niyang hinawakan ang leeg ng lalaki pero Sir Jupiter, hindi tao ang kamay niya. Parang usok. Parang anino lang, unti-unting sinasakal ang lalaki. Sinasabi ng bata na hindi daw sila tinulungan, hindi daw sila pinakawalan. Sumisigaw naman ang lalaki nang hindi daw niya kasalanan. Pero lalo pang humigpit ang hawak ni Lara hanggang sa bigla siyang sumigaw. Pinalalabas niya ang lalaki. Biglang tumalsik ang lalaki sa pader. Napahiga ito sa sahig, hingal na hingal. Pagkatapos tumingin siya sa akin, sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa mukha ng lalaki. Sabi nito sa akin, hindi ko daw alam kung ano ang ginawa ko. Hindi sila dapat daw ginagalit. Sir Jupiter, hindi ko na siya pinansin. Sa halip nagpatuloy ako sa paghuhukay. Habang hinuhukay ko ang lupa, bigla kong nakita ang isa pang buto, isang bungo, maliit, isa pang bata. At habang hinuhukay ko pa, Sir Jupiter, hindi lang 2, hindi lang 3. Maraming bata ang nakabaon doon. Hindi ko na alam kung ilang minuto akong naghukay hanggang sa bigla kong narinig ulit ang boses ni Lara pero ngayon mas mahina na. Ang sabi sa akin, salamat.
Pagtingin ko sa kanya, nakangiti na ito, pero unti-unti siyang naging usok. Naglaho at sinabing malaya na daw sila. At isa-isang naglaho. Sir Jupiter, naiwan ako sa lumang bahay na yun kasama ang lalaking nakahiga sa sahig. Tahimik na. Hindi ko alam kung patay na siya o nahimatay lang, pero bago ako umalis, may napansin akong bagay sa lupa. Isang maliit na papel. Lumang-luma na. Pagbukas ko, Sir Jupiter, may listahan ng pangalan. Mga pangalan ng bata. At sa pinakababa ng listahan may isang pangalan na hindi ko inaasahan. Pangalan ko. At sa tabi nito, may nakasulat na isang salita. Next. Sir Jupiter, doon ko naisip ang isang bagay na mas nakakatakot pa sa lahat. Paano nila alam ang pangalan ko? Kung hindi pa ako ipinapanganak noong nawala ang mga batang yun. Hanggang ngayon po nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko ang nakita ko sa lumang bahay na yon. Yung mga buto ng mga bata at yung listahan ng pangalan na nakita ko sa lupa. Sir Jupiter, ang pinaka hindi ko matanggap at maintindihan ay ang nakita ko sa pinakababa ng listahan. Ang pangalan ko. Nung nakita ko yon, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ako nagkakamali. Sir Jupiter, kinuha ko ang papel at mabilis akong lumabas ng bahay. Pakiramdam ko may masama pang mangyayari kung magtatagal pa ako doon. Paglabas ko ng bahay, halos tumakbo na ako papunta sa kotse ko. Pagpasok ko sa loob, nanginginig ang kamay ko habang ini-start ang makina. Pero bago ako umalis, napatingin ako sa lumang bahay. Tahimik lang ito. Walang ilaw, parang walang nangyari. Pero alam ko hindi normal ang lugar na yon. Pag-uwi ko sa apartment ko sa Quezon City, hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit kong tinitingnan ang papel, ang listahan ng mga pangalan. May mga pangalan doon na parang pamilyar. May ilan na parang nabasa ko na sa balita pero hindi ko kilala ang karamihan. Hanggang sa may napansin ako. Sir Jupiter, lahat ng pangalan sa listahan ay may isang bagay na pare-pareho. Pareho ang mga apelyido. Lahat sila. Reyes. Nanlamig ang katawan ko kasi yun din ang apelyido ko. Bigla akong napaisip. Agad kong tinawagan ang nanay ko sa probinsya. Bandang 2:00 na ng madaling araw yun, nagulat siya kung bakit ako tumawag ng ganoong oras. Tinanong ko ang nanay ko kung may kamag-anak ba kami sa Pampanga. Sandaling natahimik ang nanay ko sa kabilang linya. Tinanong niya ako kung bakit ko daw natanong. Sabi ko, may nakita kasi akong lumang bahay. Mahina siyang napabuntong hininga. Sabi ng nanay ko, bakit daw ako napunta doon? Sabi ko naman, sagutin lang muna niya ang aking tanong. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos nagsalita si Mama. May kapatid daw ang lolo ko dati na nakatira sa Pampanga, pero matagal na daw itong nawala. Tinanong ko si Mama kung ano ang pangalan. Sir Jupiter, habang hinihintay ko ang sagot ng nanay ko, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Pagkatapos, sinabi niya ang pangalan, Eduardo. Sir Jupiter, yun ang pangalan ng lalaking nakita ko sa lumang bahay. Yung lalaking may hawak na pala. Biglang nanlamig ang katawan ko. Tinanong ko si Mama kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi ni Mama hindi niya alam ang buong kwento, basta ang sabi daw ng mga matatanda noon, may nangyaring masama. Agad kong tinanong kung ano yun, sandaling natahimik ulit ang aking nanay. Sabi niya may mga batang nawawala sa lugar nila noon. Pinaghinalaan siya, pero walang ebidensya. Sir Jupiter, doon ko naintindihan ang lahat. Ang lalaking nakita ko sa bahay, kamag-anak ko pala. At siya ang pumatay sa mga batang yun. Pero may isa pang tanong na hindi mawala sa isip ko. Kung matagal na siyang nawala,
paano ko siya nakita sa bahay. Hindi ko na iyon naitanong sa nanay ko at sinabi ko na lang, pagod na ako. Pagkatapos noon, ibinaba ko ang telepono. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko dahil napalaya ko na ang mga kaluluwa ng mga bata, titigil na ang mga panaginip ko. Pero nagkamali ako. Kinagabihan na naginip ulit ako. Sir Jupiter, nasa parehong bahay ulit ako sa panaginip pero walang buto sa lupa. Malinis ang sahig. Tahimik ang paligid. Naglakad ako papunta sa gitna ng kwarto at doon ko siya nakita. Ang bata na si Lara. Nakatayo siya sa harap ko. Pero ngayon, normal na ang mukha niya. Hindi na siya nakakatakot at ngumiti ito sa akin. Sabi ni Lara, salamat daw, malaya na sila. Napangiti naman ako kahit papaano. Sabi ko naman walang anuman. Akala ko yun na ang katapusan pero bigla siyang tumingin sa likod ko. Nawala ang ngiti niya. Unti-unti siyang napaatras. Sabi ni Lara, hindi daw siya masaya. Tinanong ko naman kung sinong siya. Hindi siya sumagot. Sa halip dahan-dahan siyang naglaho. At habang naglalaho siya, may narinig akong mabigat na yabag sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Sir Jupiter, nakatayo doon ang lalaking may pala. Pero ngayon mas nakakatakot na siya. Bulok na ang balat ng mukha niya at ang mga mata niya puro itim. Ngumiti siya sa akin at sabi niya akala ko daw ba ay tapos na. Dugo ko rin daw ang dumadaloy sa ugat niya. Pamilya daw kami. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Sabi nito kung hindi daw niya nakuha ang mga batang yun, pwede naman daw ako. At doon ako nagising. Sir Jupiter, pawis na pawis ako at hingal na hingal. Pero may isang bagay na mas nakakatakot kasi pagtingin ko sa mesa ko, nandoon ulit ang teddy bear. At sa tiyan nito may bagong sulat. 3 salita. Magkita tayo ulit. At sa ilalim nito may nakasulat na address, isang bagong lugar. Sir Jupiter, pakiramdam ko hindi pa tapos ang bangungot ko. Akala ko talaga, tapos na ang lahat. Matapos kong hukayin ang lupa sa lumang bahay, matapos kong makita ang mga buto ng mga bata, bumalik ang tahimik na gabi ko. Wala nang panaginip, wala nang bulong at wala nang salamin na may nakasulat. Pero isang gabi nagising ako ng bigla. Hindi dahil sa ingay, hindi rin dahil sa panaginip, kundi dahil sa isang amoy. Amoy lupa at amoy basa. Pagdilat ko ng mata, madilim ang kwarto at tahimik. Pero may malamig na hangin na dumadaan sa bintana kahit nakasara naman ito. Dahan-dahan akong bumangon. At doon ko napansin. May putik sa sahig ng kwarto ko. Sir Jupiter, putik na parang galing sa hukay. Nanginginig ang kamay ko habang sinusundan ko ang bakas ng putik hanggang sa huminto ito sa harap ng kama ko. At sa ibabaw ng kumot may maliit na teddy bear. Ang teddy bear na nakita ko noon. Pero ngayon bago na ang itsura. Malinis at nakangiti. Bigla akong napalingon sa salamin, tahimik ang kwarto, pero sa refleksyon ko may nakatayo sa likod ko. Matangkad, madilim ang mukha, mahaba ang buhok at hawak ang pala. Hindi ako agad lumingon dahil alam ko kung sino yon. Unti-unti kong narinig ang boses niya, mahina at sinabing, hindi pa daw tapos. Sir Jupiter, doon ko naintindihan ang pinaka-nakakatakot na katotohanan. Hindi sila nakalaya. Ako ang nagpalaya sa kanila. Pero hindi ko nasira ang sumpa. Ako ang naging susunod na bahagi nito at habang nakatitig ako sa salamin, unti-unting nagiging itim ang refleksyon ko. Hindi ko na makita ang sarili ko kundi ang matandang lalaki. Ngumiti siya at sinabi ang huling salita bago tuluyang magdilim ang paligid. Salamat daw sa pagtanggap. Pagkatapos noon nagising ako, 3:00 na ng madaling araw noon. Tahimik ang kwarto.
Walang putik, walang teddy bear, walang tao. At doon, nakahinga ako ng malalim. Kinaumagahan, nagkwento ako sa nanay ko pero sabi niya baka stress lang daw. Baka kulang lang ako sa tulog. Sinubukan ko na lang na paniwalaan yun pero paulit-ulit pa rin na nangyayari. Sir Jupiter, doon ko na po naisip, baka kailangan ko nang gumawa ng hakbang. Naalala ko po yung sinabi ng lola ko dati, kapag may hindi may paliwanag, magdasal daw, humingi ng tulong. Kaya kinabukasan nagpasya ako, pumunta ako sa simbahan. Hindi ako sanay magpunta mag-isa, lalo na para magdasal ng matagal. Pero noong araw na yon parang may nagtutulak sa akin. Pagpasok ko sa simbahan tahimik. Malamig pero ibang klaseng lamig. Hindi nakakatakot. Nakakapayapa. Umupo ako sa harap. Yumuko. Di ko alam kung paano magsisimula. Sir Jupiter, hindi po ako magaling magdasal pero nagsalita pa rin ako. Sabi ko sana po tulungan ako. Natatakot na po ako at hindi ko po alam kung ano yon. Gusto ko lang po ng katahimikan. Paulit-ulit ko pong sinabi yon hanggang sa napaiyak na lang ako. Hindi ko po napansin kung gaano na ako katagal doon. Basta ang alam ko gumaan yung pakiramdam ko. Parang may nawala na bigat sa dibdib ko. Bago ako umalis, tumingin ako sa paligid. Tahimik pa rin, pero pakiramdam ko may nakikinig. Umuwi ako ng bahay na medyo kalmado, pero syempre, kinabahan pa rin ako. Dahil alam ko, darating na naman ang 3:00. Nakahiga ako, dilat ang mata, at hinihintay. Ramdam ko na naman ang kaba ko habang papalapit noon ang 3:00. Huminga ako ng malalim pero wala nang kakaibang nangyari. Sir Jupiter, doon ko po unang naramdaman ang katahimikan. Hindi po ako makapaniwala. Bumangon pa ako para tingnan yung bintana. Simula noon, hindi na siya bumalik. Walang katok, walang ingay, walang presensya. Parang bigla na lang nawala ang lahat. Nakailang gabi na po ako noon na maayos ang tulog. Hindi na ako nagigising ng 3:00. Hindi na ako natatakot sa dilim. Minsan nga naiisip ko, totoo ba talaga ang nangyari? O baka gawa-gawa lang ng isip ko? Pero Sir Jupiter, alam ko po yung naramdaman ko. Ang takot, totoo. At yung ginhawa pagkatapos kong magdasal, totoo rin. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Tuwing naaalala ko yung 3 katok, napapatingin pa rin ako sa bintana ko. Pero wala na. At sa totoo lang po, mas okay na rin yun dahil ngayon, tahimik na ulit ang gabi ko. Mga kasityo bangungot, kung naramdaman ninyo ang lamig habang pinapakinggan ang kwentong ito, tandaan po ninyo, hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Minsan, doon nagsisimula ang totoong takot. Sa bawat kwento na ating naririnig, may aral na dapat tandaan. Ang mga ganitong istorya ay paalala lang na maging mapagmatsyag, lalo na sa mga bagay na hindi agad nakikita. Wag muna kayong aalis. May susunod pa tayong kwento. Hindi nakatang-isip. Stay tuned. At habang naghihintay tayo sa susunod na kabanata, huwag nating kalimutan na ang tunay na tapang ay nasa pagkakaroon ng maayos na pag-iisip at maingat na desisyon sa totoong buhay. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rina. Hindi ko na po sasabihin ang buong pangalan ko dahil hanggang ngayon natatakot pa rin ako sa nangyari sa akin. Mahilig po akong manood ng horror stories sa inyong channel kaya naisip kong ibahagi ang karanasan ko. Hindi ko po kasi akalain na darating ang araw na may maikikwento rin akong ganito. Ang kwento ko po ay tungkol sa isang panaginip na kalaunan ay nagkatotoo. Nagsimula po ito noong nakaraang taon. Nakatira ako noon sa isang boarding house malapit sa university kung saan ako nag-aaral. 4 kaming babae sa kwarto.
Simple lang ang buhay namin doon. Pasok sa school, uwi sa boarding house, kain tapos tulog. Pero isang gabi po may kakaiba akong napanaginipan. Sir Jupiter, sa panaginip ko daw, naglalakad ako sa isang lumang palengke. Gabi daw, sarado na lahat ng tindahan. Tahimik ang buong paligid. Tanging ilaw lang ng ilang poste ang nagbibigay ng konting liwanag. Habang naglalakad ako, napansin ko na parang may sumusunod sa akin. Naririnig ko ang yabag sa likod ko. Dahan-dahan ang hakbang, pero tuwing lilingon ako, wala namang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang lumang tindahan ng karne. Sir Jupiter, doon ako kinabahan. Dahil may nakatayong matandang babae sa loob ng tindahan, mag-isa lang siya. Nakasuot siya ng lumang apron na may bahid ng dugo. Mahaba ang buhok niya at halos natakpan na ang mukha. Nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Sabi ng matanda, "Halika dito." Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin na lumapit sa kanya. Habang lumalapit ako, napansin ko ang mesa sa harap niya. May nakapatong doon na malaking chopping board at may nakahiga sa ibabaw nito. Sir Jupiter, kamay ng tao. Putol na kamay. Napaatras ako pero ngumiti lang ang matanda. Pagkatapos dahan-dahan siyang nagsalita. Sabi niya hindi pa daw yun sapat at may kulang pa. Tapos bigla niya akong itinuro. Ako daw ang kulang. Doon ako nagising. Hingal na hingal ako at pinagpawisan. Sinabi ko sa sarili ko na panaginip lang yun, kaya't hindi ko pinansin. Kinabukasan, pumasok ako sa school tulad ng dati. Habang naglalakad kami ng roommate ko na si Joy, dumaan kami sa palengke. Sir Jupiter, bigla akong napahinto. Kasi yung palengke na yun, parehong-pareho sa palengke sa panaginip ko. Parehong mga tindahan, parehong mga poste ng ilaw. Pero sinabi ko sa sarili ko na baka nagkataon lang. Habang naglalakad kami, napansin ni Joy na parang may tinitingnan ako. Tinanong niya ako kung ano ang problema. Wala akong maisagot kasi may nakita akong tindahan sa dulo ng palengke, isang tindahan ng karne. Lumang-luma at sa loob nito may nakatayo na matandang babae. Sir Jupiter, nanlamig ang katawan ko. Parehong-pareho siya sa matandang babae sa panaginip ko. Mahaba ang buhok, lumang apron at nakatingin sa akin. Ngumiti siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at kumaway at tinawag ako. Agad kong hinila si Joy palayo. Napatanong tuloy si Joy kung bakit. Sabi ko wala. Ayoko siyang matakot pero mula noon, hindi na mawala sa isip ko ang matandang yon. Kinagabihan natulog ako na maaga. Pero nanaginip ulit ako. Sir Jupiter, nasa parehong palengke na naman ako. Pero ngayon mas madilim, walang ilaw, walang tao. Maliban sa matandang babae na nakatayo sa gitna ng daan, sabi ng matandang babae, bumalik daw ako. Hindi pa daw kami tapos. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Habang papalapit siya, napansin ko ang apron niya. Mas maraming dugo at sa kamay niya may hawak siyang malaking kutsilyo. Sabi nito, isa pang katawan. At bigla siyang tumawa ng malakas, nakakatakot. Dahil doon bigla akong nagising. Sir Jupiter, hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa school. Pero bandang tanghali may narinig akong usapan sa labas ng boarding house. 2 kapitbahay ang nagkakwentuhan. May nakita daw na patay sa palengke kaninang umaga. Bigla akong kinabahan. Lumabas ako ng kwarto at nagtanong kung ano ang nangyari. Sabi nila may lalaking tindero daw ng karne. Pinatay daw. Sir Jupiter, parang may kumurot sa dibdib ko kasi sa panaginip ko kagabi may matandang babae na may hawak na kutsilyo sa tindahan ng karne at may sinabi siyang isang bagay na hindi ko makalimutan. Kaya kinagabihan, natakot na akong matulog. Pero kahit anong pilit ko, na hindi matulog, nakatulog pa rin ako. At nanaginip ulit ako.
Sir Jupiter, nasa palengke na naman ako pero ngayon may nakahiga na sa chopping board. Isang katawan, nakatakip ng tela at ang matandang babae nakangiti sa harap ko. Sabi nito sa akin, "Dalawa na." Pagkatapos itinuro niya ulit ako. Sabi niya, "Isa na lang." Bigla niyang sinabi ang salitang nagpatakot sa akin, kapag 3 na daw, ako na ang susunod. Sir Jupiter, matapos kong marinig na may tindero nga na pinatay sa palengke, lalo akong kinabahan. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Gusto kong paniwalaan na nagkataon lang ang lahat, pero sa loob-loob ko alam kong may koneksyon ang panaginip ko sa nangyari. Buong araw akong hindi mapakali. Hindi ako pumasok sa school. Nasa kwarto lang ako sa boarding house. Yung roommate ko na si Joy nagtataka kung bakit parang balisa ako. Napatanong tuloy siya sa akin kung okay lang daw ba ako. Sagot ko naman, pagod lang ako. Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol sa panaginip ko. Baka isipin niyang nababaliw ako. Pero habang nag-uusap kami, may napansin akong kakaiba. Sa bintana ng kwarto namin may nakatayo sa labas. Sir Jupiter, matandang babae at mahaba ang buhok. Nakasuot ng lumang apron at nakatingin sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Bigla akong napalingon ulit sa bintana pero wala na siya. Para bang bigla na lang siyang naglaho. Napatanong ulit si Joy kung may problema daw ba. Sabi ko naman wala. Akala ko may nakita lang ako, sabi ko sa kanya. Pero mula noon, hindi na nawala sa isip ko ang mukha ng matandang yun. Kinagabihan, hindi ko na talaga gustong matulog. Natakot ako na baka managinip na naman ako tungkol sa palengke. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, nakatulog pa rin ako. At tulad ng inaasahan, na naginip ulit ako. Sir Jupiter, nasa palengke na naman ako. Mas madilim na ngayon ang paligid. May konting usok sa hangin, parang may nasusunog. At sa gitna ng palengke, nandoon ang matandang babae, nakatayo sa harap ng chopping board at may nakahiga na naman sa ibabaw nito, isang katawan na nakabalot sa puting tela. 2 na daw, sabi ng matandang babae habang nakangiti. Unti-unting lumapit sa akin. Sabi ng matanda, 1 na lang daw, kapag 3 na, tapos na. Nanginginig akong nagtanong. Sabi ko, ano po ang mangyayari kapag 3 na? Ngumiti siya. Isang ngiti na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Sabi niya, may papalit. At dahan-dahan niyang itinaas ang kutsilyo, pagkatapos itinuro niya ako. Ako daw ang papalit. Nagising ako bigla, Sir Jupiter. Hindi ako makahinga sa takot. Agad kong tiningnan ang oras. 3:07 ng madaling araw. Parehong oras ng mga nakaraang gabi. Hindi na ako natulog. Kinabukasan nagpasya akong pumunta sa palengke. Gusto kong makita kung totoo ba ang lahat. Pagdating ko doon, maraming tao. May mga pulis, may mga tsismosa, lahat nag-uusap. Lumapit ako sa isang tindera at tinanong ko kung ano ang nangyari. Sabi naman ito, may isa na naman daw pinatay kagabi. Nanlamig ang katawan ko at nagtanong ulit kung sino ang pinatay. Isang lalaking janitor daw ng palengke. Sir Jupiter, doon ako halos mawalan ng lakas. 2 tao na ang namatay. Parehong gabi pagkatapos ng panaginip ko. Habang naglalakad ako palayo sa palengke, bigla kong napansin ang isang tindahan sa dulo, isang lumang tindahan ng karne. Tahimik, walang tao. Pero sa loob may nakatayo, Sir Jupiter. Ang matandang babae. Nakatingin sa akin. Ngumiti ito ulit at dahan-dahan niyang itinaas ang 3 daliri. 1 na lang. Mabilis akong umalis sa palengke. Pakiramdam ko sinusundan niya ako kahit wala naman akong nakikita. Kinagabihan, natakot na talaga akong matulog pero kahit ano ang gawin ko, nakatulog pa rin ako at nanaginip ulit. Sir Jupiter, nasa palengke na naman ako pero that time mas malinaw na ang paligid. May ilaw na at may mga taong nakatayo sa paligid ng chopping board. Pero hindi sila gumagalaw. Parang mga estatwa. Unti-unti akong lumapit. At doon ko nakita ang matandang babae.
nakatalikod. Sabi niya, dumating ka na pala. Pagkatapos nung dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti sa akin, sabi niya, oras na. Tumingin ako sa chopping board, may nakahiga na naman doon na katawan, nakatakip ng tela. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ng tela. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kailangan kong tingnan. Dahan-dahan kong hinila ang tela. Sir Jupiter, halos sumigaw ako sa gulat kasi ang mukha na nakita ko ay mukha ng roommate ko na si Joy. Bigla akong nagising, agad akong tumingin sa kabilang kama. Sir Jupiter, wala si Joy. Walang tao sa kama niya. Tahimik ang kwarto pero may narinig akong mahinang tunog sa labas ng bintana, parang may kumakatok. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at pagtingin ko sa labas, Sir Jupiter, nakatayo doon ang matandang babae at sa tabi niya nakatayo si Joy. Maputla ang mukha at may malaking sugat sa leeg. Ngumiti ang babae at sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpatakot sa akin. 3 na at ngayon ako na daw ang papalit. Sir Jupiter, noong nagising ako agad kong tiningnan ang kama ni Joy. Wala pa rin siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinabahan ako ng sobra. Kinuha ko agad ang cellphone ko at tinawagan siya pero hindi siya sumasagot. Paulit-ulit kong tinatawagan hanggang sa may sumagot na hindi ko inaasahan. Boses ng lalaki. Napatanong ako kung sino ang sumagot. Sumagot ang nasa kabilang linya at doon nanlamig ang katawan ko dahil ang sumagot. Pulis. Sabi ko sa pulis na cellphone ito ng kaibigan ko at napatanong kung nasaan siya. Sandaling natahimik ang pulis pagkatapos sinabi niyang pinagkakatakutan kong marinig. May nakita daw silang babae ng madaling araw malapit sa palengke. May sugat daw sa leeg at sa tingin daw nila, siya na yung hinahanap ng mga kapitbahay. Sir Jupiter, halos hindi ako makahinga sa narinig ko, parehong-pareho sa nakita ko sa panaginip. Yung katawan sa chopping board, yung sugat sa leeg, si Joy. Hindi ako makapaniwala, umupo na lang ako sa sahig ng kwarto namin habang nanginginig. 2 na ang namatay pagkatapos ng panaginip ko at ngayon, 3 na. Naalala ko ang sinabi ng matandang babae sa panaginip ko dahil kapag 3 na daw, may papalit. Sir Jupiter, doon ko naisip ang isang bagay na lalong nagpatakot sa akin dahil ako na ang susunod. Buong araw akong nasa kwarto lang, hindi ko na kayang pumunta sa palengke, hindi ko na kayang lumabas. Pakiramdam ko kahit saan ako pumunta, makikita pa rin ako ng matandang babae. Kinagabihan, hindi ko na talaga gustong matulog. Nagbukas ako ng ilaw, nanood ako ng TV, nag-scroll sa cellphone, lahat ginawa ko para lang hindi ako makatulog. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nakatulog pa rin ako at nanaginip ulit ako. Sir Jupiter, nasa palengke na naman ako pero that time may kakaiba. Mas maliwanag ang paligid, may mga tao pero lahat sila nakatayo lang, hindi gumagalaw, parang mga manika. Habang naglalakad ako sa gitna ng palengke, napansin ko na lahat sila nakatingin sa akin, walang nagsasalita, walang gumagalaw. Hanggang sa makarating ako sa dulo ng palengke. Doon ko nakita ang matandang babae. Nakatayo siya sa harap ng chopping board at nakangiti. Sabi niya, dumating na daw ako. Nanginginig akong napaatras. Tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa ito. Tumawa siya, mahina lang pero nakakatakot. Sabi niya hindi daw niya yun ginagawa. Trabaho lang daw. Tinanong ko kung anong trabaho. Sabi niya, at ngayon, ako na daw ang susunod na magtatrabaho. Hindi ko maintindihan noon ang sinabi niya. Sabi ko, anong ibig niyang sabihin? Sir Jupiter, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Habang papalapit siya, napansin ko ang apron niya. Mas maraming dugo. At sa kamay niya may hawak siyang malaking kutsilyo. Sabi niya maraming taon na daw siyang naghahanap ng papalit sa kanya. Kapag may 3 kaluluwa daw na ibinigay, merong papalit. Unti-unti siyang tumigil sa harap ko at sinabing, ngayon ako na daw. Bago pa ako makagalaw, bigla niyang inilagay ang kutsilyo sa kamay ko.
Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit pero parang hindi ko ito mabitawan. Parang dumikit sa kamay ko. Napasigaw ako ng hindi, pero ngumiti lang siya pagkatapos dahan-dahan siyang naglaho sa harap ko. At biglang nagbago ang paligid. Sir Jupiter, ako na ang nakatayo sa loob ng tindahan ng karne. Ako na ang may suot na apron at ako na ang may hawak ng kutsilyo. Sa harap ko, may chopping board at may nakahiga na katawan. Nakatakip ng tela, hindi ko gustong tingnan pero parang may pumipilit sa akin. Dahan-dahan kong hinila ang tela. Sir Jupiter, napasigaw ako sa nakita ko kasi ang nakahiga sa chopping board ay ako. Sarili kong mukha ang nakatingin sa akin, maputla at may sugat sa leeg. Bigla akong nagising, hingal na hingal, pawis na pawis, agad kong hinawakan ang leeg ko. Wala namang sugat pero may nakita akong kakaiba sa kamay ko. Sir Jupiter, may bahid ng dugo sa palad ko. At sa tabi ng kama ko may nakapatong na bagay, isang lumang apron. At sa bulsa nito may nakasulat na isang papel. 3 salita. Simulan mo na. Sir Jupiter, noong magising ako at makita ang dugo sa kamay ko at ang lumang apron sa tabi ng kama ko, halos mawalan ako ng lakas. Hindi ko alam kung paano napunta doon ang apron. Sigurado ako na wala iyon sa kwarto ko bago ako matulog. Dahan-dahan kong hinawakan ang apron. Luma na ito, madumi at may amoy na parang dugo na matagal nang natuyo. Nanlamig ang katawan ko. Naalala ko agad ang matandang babae sa panaginip ko. Yung apron na suot niya sa palengke. Parehong pareho. Mabilis ko itong itinapon sa sahig. Sinubukan kong mag-isip ng ibang paliwanag. Baka may nagbibiro lang. Baka may pumasok sa kwarto habang natutulog ako. Pero Sir Jupiter, isang bagay ang hindi ko maipaliwanag. Yung dugo sa kamay ko. Hindi yun basta dumi. Malinaw na dugo. Kinusot ko agad sa banyo pero ayaw mawala. Habang ginagawa ko yun, napansin ko ang salamin sa harap ko. Sir Jupiter, may nakatayo sa likod ko, matandang babae, mahaba ang buhok, luma ang apron at agad akong napalingon pero wala naman doon. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, wala na rin siya. Doon ko naisip na hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa school. Buong araw akong nasa kwarto, sinusubukang kalimutan ang lahat. Pero bandang hapon, may narinig akong ingay sa labas ng boarding house. May nag-uusap. Lumabas ako ng kwarto para tingnan. May 2 kapitbahay na nagkakwentuhan. May nakita na naman daw na patay sa palengke kagabi. Nanlamig ang katawan ko. Sabi ng isa, babae daw, hindi pa kilala kung sino. Sir Jupiter, bigla akong napahawak sa dingding. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. Naalala ko ang papel na nakita ko sa apron. Simulan mo na. Kinagabihan, hindi ko na talaga gustong matulog. Natakot ako na baka managinip ulit ako. Pero kahit anong pilit ko, nakatulog pa rin ako at nanaginip ulit. Sir Jupiter, nasa palengke na naman ako pero ngayon mas malinaw ang lahat. May ilaw ang mga tindahan, may mga tao pero lahat sila nakatingin sa akin. Walang nagsasalita. Lahat nakatingin lang. Habang naglalakad ako sa gitna ng palengke, napansin ko ang damit ko. Sir Jupiter, suot ko ang apron. Yung apron na nakita ko sa tabi ng kama ko at sa kamay ko. May hawak akong kutsilyo. Nanginginig akong napatingin sa paligid. Sabi ko, hindi ako to. Pero biglang may tumawa sa likod ko, yung tawa na pamilyar sa akin. Dahan-dahan akong lumingon. Sir Jupiter, nakatayo doon ang matandang babae pero ngayon iba na ang itsura niya. Mas maputla, mas madilim ang mga mata. At parang multo na talaga siya at ngumiti sa akin. Sabi niya, magaling. Natanggap ko na daw. Sabi ko naman hindi ako papatay ng tao. Tumawa siya ulit at tumitig sa akin. Sabi niya, hindi ko kailangang mamili. Kapag daw dumating ang gabi, gagawin ko na lang. Unti-unti siyang naglaho sa harap ko at biglang nagbago ang paligid. Sir Jupiter, ako na ulit ang nasa loob ng tindahan ng karne. Sa harap ko may chopping board at may nakahiga na naman na katawan.
nakatakip ng tela. Hindi ko gustong tingnan pero may humihila talaga sa kamay ko at dahan-dahan kong hinawakan ang tela at hinila ito. Sir Jupiter, hindi ko kilala ang babae na nakita ko pero alam kong patay na siya. May sugat sa leeg. Bigla akong nagising, pawis na pawis. Hingal na hingal. Agad akong tumakbo sa banyo at tumingin sa salamin. Sir Jupiter, may dugo ulit ang kamay ko. Mas marami kaysa kagabi. At sa sahig ng kwarto ko, may bagong bagay na nakapatong. Isang maliit na papel. Dahan-dahan ko itong binuksan. May nakasulat na 2 salita. Magaling ka. At sa ibaba, may isa pang pangungusap na lalong nagpatakot sa akin. Mamayang gabi ulit. Pagkatapos kong mabasa yung papel na may nakasulat na magaling ka at mamayang gabi ulit, doon na po ako tuluyang natakot. Hindi na ito basta panaginip lang. Hindi na ito yung tipong gigising ka lang tapos na. Pakiramdam ko may nangyayari na talaga sa totoong buhay at ako ang may kinalaman. Buong maghapon hindi ako mapakali. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang ulo ko. Iniisip kung ano ang gagawin. Natatakot akong matulog pero natatakot din akong manatiling gising. Kasi kahit gising ako, parang may kasama pa rin ako. Paminsan-minsan may naririnig akong parang may naglalakad sa labas ng kwarto. Minsan naman parang may humahawak sa balikat ko pero paglingon ko wala naman. Sir Jupiter, doon ko naisip na kung magpapatuloy ito baka mas marami pang mamatay. At baka ako na mismo ang tuluyang mawala. Kaya bago pa dumating ang gabi nagdesisyon na ako. Hindi na ako maghihintay sa panaginip at hindi na ako papayag na mangyari ulit. Kinuha ko ang bag ko, nagpalit ng damit at umalis ako ng boarding house. Hindi ko sinabihan ang kahit sino. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta noong una. Pero habang naglalakad ako, may isang lugar na pumasok sa isip ko. Simbahan. Sir Jupiter, hindi ako masyadong palasimba pero sa sobrang takot ko, yun lang ang naisip kong puntahan. Pagdating ko sa simbahan, tahimik ang paligid, konti lang ang tao. May ilang nagsisindi ng kandila, may ilang nagdarasal. Dahan-dahan akong pumasok. Pagpasok ko pa lang parang gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may proteksyon. Umupo ako sa isang upuan at doon na ako umiyak. Hindi ko na napigilan. Lahat ng takot, lahat ng kaba, lahat ng nangyari sa akin lumabas na lang. Maya-maya may lumapit sa akin na pari. Tinanong ako kung ayos lang daw ba ako. Hindi ako agad nakasagot. Umiiyak lang ako pero pagkatapos ng ilang sandali tumango ako at sabi kong, Father, gusto ko pong mangumpisal. Dinala niya ako sa kumpisalan. Doon unang beses kong sinabi sa ibang tao ang lahat ng nangyari. Simula sa panaginip, hanggang sa mga patay, hanggang sa dugo sa kamay ko at yung apron. Sir Jupiter, akala ko hindi siya maniniwala. Akala ko iisipin niyang baliw ako pero tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos kong sabihin ang lahat, sandali siyang natahimik. Sabi niya, anak, kung totoo man ang lahat ng sinabi mo o hindi, may isang bagay kang dapat gawin. Natahimik ako at napatitig sa kanya at nagtanong kung ano yun. Harapin ko daw ang ginawa ko. Hindi ko agad naintindihan. Sabi ko, hindi ko naman po sinasadya, Father. Nanginginig ako noon. Sabi niya alam daw niya. Pero daw may mga bagay na kahit hindi sinasadya, kailangan pa ring panagutan. Sir Jupiter, doon ako natahimik kasi sa loob-loob ko alam ko na tama si Father. Kung ako nga ang dahilan, kahit hindi ko kontrolado may kasalanan pa rin ako. Pagkatapos ng kumpisal ko, nagdasal kami at humingi ako ng tawad, humingi ako ng tulong at higit sa lahat humingi ako ng lakas ng loob. Paglabas ko ng simbahan, gabi na. Tahimik ang paligid at doon ko ginawang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Pumunta ako sa istasyon ng pulis. Pagpasok ko, nanginginig ang tuhod ko, lumapit ako sa isang pulis at sabi ko, Sir, gusto ko na pong umamin. Tiningnan niya ako at tinanong, umamin saan?
Huminga ako ng malalim at sinabi kong sa mga nangyayari sa palengke. Sir Jupiter, hindi naging madali ang lahat pagkatapos noon. Hindi agad sila naniwala sa akin, pero habang tumatagal, habang kinikwento ko ang detalye, lalo na yung mga bagay na hindi dapat alam ng iba, unti-unti nilang naisip na may koneksyon nga ako. Hindi ko na rin po nilabanan. Sumuko ako. At doon na nagsimula ang bagong yugto ng aking buhay. Nakulong ako ng 10 taon. Sa loob ng kulungan, araw-araw kong iniisip kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Ako ba talaga ang pumatay? O ginamit lang ako? Hindi ko na rin po alam. Pero isang bagay ang napansin ko, Sir Jupiter, simula ng araw na sumuko ako, tumigil ang lahat. Wala nang panaginip, wala nang matandang babae at wala nang dugo sa kamay ko. Tahimik na. Parang biglang nawala ang bangungot. Araw-araw sa kulungan nagdarasal ako, hindi para makalaya agad, kundi para sana mapatawad ako. At sana hindi na bumalik yung bagay na yon. Lumipas ang 10 taon at noong 2024, nakalaya ako. Paglabas ko ng kulungan, iba na ang mundo. Mas tahimik pero mas mabigat ang pakiramdam kasi dala-dala ko pa rin ang nakaraan. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, hindi pa rin ako sigurado kung tapos na ba talaga ang lahat. Minsan, pag napapadaan ako sa palengke, iniiwas ko ang tingin ko. Ayoko nang makita ang tindahan na yon at ayoko nang maalala. Pero may mga gabi na nagigising pa rin ako ng 3:00. At kahit wala na akong nakikita, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin. At minsan, pag tumitingin ako sa salamin, pakiramdam ko hindi lang ako ang nakatingin. Kaya hanggang ngayon natatakot pa rin ako, pero pinipili ko pa rin mabuhay at umaasa na hindi na siya babalik. Yun po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pakikinig. Mga ka-SB,